Okay, hello, good day. Welcome sa Happy Angel Reading. So, today reading is para sa iyo Sagittarius sa September 1 to 7. So, first quarter ng September, no? So, titingnan natin ang iyong energy at ang energy ng iyong pag-ibig at ng iyong karera, no? And kukuha rin tayo ng gabay sa ating enchanted map, no? So, ito pong enchanted map o oracle card is parang gumagabay po sa inyo sa ating pang-araw-araw na lakbay o sabihin natin ating araw-araw na journey para maintindihan natin ng lubos ang mga ano bang proseso 'yan, no? Ano ba yung napagdadaanan natin, no? So maganda 'yan, kukuha tayo ng isa niyan and titingnan natin na ngayon ang iyong energy, no? So before that, no? Take a fan. Energy ka. Para po sa viewers. Okay, so let's see your energy first. Sagittarius sa September. Sagittarius sa September. Sagittarius sa September. Ano pong kanyang energy? So, ang energy mo is Knight of Pentacles, no? Parang hardworking, matured, businessman. Parang nagwo-work hard ka, no? Very matured ang energy mo sa September, no? Invading the energy of King of Pentacles. No? I will explain later. So, base naman po sa kanyang pag-ibig. Sa kanyang pag-ibig, you have 10 of Swords. Para po sa kanyang pag-ibig, sweet guy. Oops. Layo. 6 of Swords. Ayan, 6 of Swords na, no? Para po sa kanyang pag-ibig. Ayan na. Queen of Swords in reverse. Panay isip. Gumugulo ang isip. Medyo may gulo. Biro lang. And then, sa kanyang karera po. 7 of Cups. Para po sa kanyang karera. Knight of Pentacles. At Queen of Swords. At World po, nung urungan natin. Maliit lang table ko, pasensya na. Ayan, bale, malakas naman ang boses ko, no? Okay. And then, kuha tayo ng gabay po para kay Sagittarius sa September. O, ito na. Into the Known. Ayan. So, nakita natin dito ang magiging energy mo sa Sagittarius, no, sa buwan ng September hanggang 1 to 7. Parang ito yung nagiging, para ito yung nagbabalanse sa iyo, no? Parang itong sa King of Pentacles ang energy mo, parang tumutulog na maging balanse. Or sabihin natin pagiging free will mo, yung mag-decide, yung mga kagustuhan mo is very strong, no? Tsaka nakikita din natin na parang ito yung magiging matatag ka sa September 1 to 7. Parang hindi lang especially sa paninindigan, kundi pati na rin sa pinansyal, no? So asahan mo na magkakaroon ka ng matatag na pinansyal sa buwan na yan at sa araw na yan. No? Pero hindi lang yan, ibig sabihin, because Sagittarius ka, so parang ito yung parang ito yung nag-combine kayo ng energy
or sinasabi na parang personal na paglaguri mo rin at pakikipagsapalaran is can happen sa September 1 to 7, no? So, normal sa'yo, Sagittarius, ang actually pagiging malaya, no? At yung pag travel, no? So, parang nakikita natin dito, ang King of Pentacles ay it shows at kumakatawan sa katatagan at pagiging praktikal mo sa buhay, no? At sabihin natin, yung mga tagumpay na material sa mundo is ganyan natin kilala ang King of Pentacles. So, ang energy mo rin, yung parang medyo, medyo, you could expect na parang nagiging slightly materialistic ka, or sabihin natin, you are more focused sa outside na panlabas mo, no? Kung dati hindi ka nag-aayos, nagpapaayos ka na, yan pupunta ka sa barbero, no? Kasi nasa energy sa'yo, nasa iyo ang energy ng King of tsaka parang nakita mo, you're very hardworking, and parang nakita mo rin na parang nagmamatured ka, no? At kahit sabi mong pagod ka na, work ka pa rin ng work. At saka makikita mo rin, magugulat ka na maraming mag-aas ng advice sa'yo, no? When it comes especially sa business, no? So, nakikita mo rin na napakatalino mo at napakagaling mo sa paghawak ng salapi, no? Parang actually kasi tumutulong sa iyo ang King of Pentacles yung sabihin natin na tinutulungan kanya para maging mag-hard work, Sagittarius, at medyo i-value ang money, management ng money, no? Kasi syempre ikaw Sagittarius ka, ayan, likas nga sa iyo yung travel, yung mga luxuries, no? Ayan talaga nasa chart mo yan. No, kumbaga, ayan, ikaw ibabalanse ka ni King of Pentacles, no? So, nakuha mo na. Ganyan ang magiging energy mo. Yan yung very mature to handle the money, no? Medyo sabihin natin, medyo iniisip mo na rin ang paggasta-gasta at hindi ka na rin yung basta gagasta, no? Sana hindi lang sa buwan na yan at sa isang linggo lang, na tuloy-tuloy mo, no, Sagittarius. So anyway, so tingnan naman natin sa iyong pag-ibig, no? Ang iyong pag-ibig, parang ito yung sinasabi natin na this is a painful ending na 10 of Swords. Parang merong kang nakaraan na talagang masakit sa'yo, na talagang hindi ka maka-move on. Sabihin natin, pero ngayon parang itong September, first quarter, parang alam mo na parang dumating na ang acceptance sa'yo, no? Parang sabihin natin na accept mo na, tanggap mo na, pero hindi ka na babalik sa ganong relasyon uli, no? Sa ganong sitwasyon uli. No, sa mga single naman, sabihin natin na marami kang naranasan na painful din, kumbaga matatapos na at parang ikaw is ready ka na uling buksan ang puso mo, no? Sa mga rin, pwede rin sabihin natin ito inaapi ka, no? Ngayon parang nagigising ka na, hindi ka napapayag pape, no? Parang ganun. Ang 10 of Swords, ito yung pagtatapos ng isang masakit na nangyari sa'yo, no? So, nakikita natin ito, depende ang meaning ng kung ano yung katabi niya. Pero so, papansin natin, ang katabi mo is 6 of Swords. So, sa pag-ibig, parang ikaw, dati nga siguro, ito nga siguro yung very painful na naranasan mo, na ang relations mo is nasa turmoil, or sabihin natin, hindi maganda yung naging relasyon ninyo, no? Ayan, away, mga medyo toxic relationship. So, nakikita natin, you have the free will actually na talagang humahanap ka rin ng paraan para magkaroon ka rin ng harmony, no? Kumbaga, ikaw din ang nag-decide na tapusin na yung relasyon na yan, no? Para makahanap ka ng tamang daan, no? So, talagang nilet go mo rin, no? After mong tapusin ang lahat ng bagay na yan, talagang lumayo ka, no? Or sabihin natin, some of you din is may travel din na sabihin natin na medyo because of that ending, no? Parang naghanap ka ng isang daan, no? Patungo sa pagkakaroon ng panibagong buhay, or sabihin natin na lumayo ka rin talaga sa gulo, no? You let go of people around you na tingin mong toxic na agaano sa'yo. And parang yung time na pagputol mo ng ending na to, itong painful ending na to, na andyan dyan yung acceptance, yung hindi ka napapayag uli, no? So makikita mo is,
patungo ka na sa very calm na water dito, no? Ito yung turmoil na sinasabi pinagdaanan mo na, pero ikaw, nakikita mo, alam mo na hindi pa yan ang tapos sa'yo eh. You're realizing na meron pa para sa'yo kung bakit ganyan ang nangyari. Yung nga parang inaccept mo, parang sinabi mo na everything's happened for its reasons, no? Na alam mong meron pa rin nakaano sa'yo. Hindi nagtatapos ang journey mo sa buhay dahil yan sa painful ending na yan. Kumbaga, it serves sa'yo na parang isang aral na it is just my beginning. Ang painful ending na to, ito yung weapon mo para sa susunod na journey mo, no, Sagittarius. So nakita mo, what you did actually ng September, talagang you are finding some calmness dito. Naghanap ka ng daan, no? Kaya some of you din may relocation sa kung nakikita, no? Dahil gusto mo na ng tahimik, you want some peace of mind, no? Kumbaga, para sa panibago mong beginning na hindi na yung magulo, pero gusto mo ang bagong beginning, very fresh, very very harmonious and balanced, no? Siguro ito yung you're dealing with siguro with Libra, Aquarius, Gemini, Sagittarius, if that is the persons nandito. So pero nakikita ko rin na parang some of you is papunta sa nanay, no? Because of this painful ending, some of you is may pupunta na nanay, no? Meron din ako nakikita na Sagittarius na pupunta sa ex, no? Just some of you, no? Na sabihin natin papunta sa nanay or let's say papunta sa, kasi may nakita akong parang mother figure dito eh. So pwede rin sabihin natin na some of you din is babalik sa ex, no? Yung mga, kumbaga, yung present situation nyo, hindi, yung pala, na-realize mo, Sagittarius, na mas okay pa pala yung ex mo kaysa sa pinalit mo sa kanya. So some of you may babalik sa ex, no? Eh yun nga lang kung nag-aantay pa rin sa'yo yung ex mo, no? So, at least nakita natin na medyo may ka rin, no? At least may ways ka actually, no? Kung paano mo paano ka makakalayo sa isang ending na yan. Pero parang ang nangyari yata nakita ko dito is kinat mo yung relationship na yan, pinalitan mo ng bagong pag-ibig siguro or sabihin natin bumalik ka sa dati. No, sa dating ka-partner kasi medyo ang Queen of Swords dito, ang Queen of Swords nga dito is pwede ring kumatawan sa tao, no? Pero meron ding iba pang meaning nito. Nakikita ko rito is Sagittarius, parang yes, may masakit na may masakit na painful ending ka na inaccept mo and you try to find some peace, kaya lalayo ka, no? To find the truth, to seek the truth. Kasi alam mo parang talagang very toxic, puno ng kasinungalingan ang previous relationship mo rito, Sagittarius, no? So far yan ang napapansin ko, no? Kaya pala nagpo-focus ka rin sa September 1, no? Pinag-iigihan mo, no? Nakita natin because of your energy din dito actually, no? Naging matured ka rin, sabihin natin, no? Sagittarius, andiyan yung naging matured ka, talagang kailangan mo rin mag-save, inisip mo because nga may nakikita akong magpaplanong lumipat, no? Nagpaplanong lumipat o mag-travel for mag-travel ng medyo malayo, no? Para makalimot, no? So at least you're finding your way paano ka alis sa isang toxic na relationship, no? Kaya lang, nakita ko talaga maliwanag dito, paulit-ulit na sinasabi ko, parang you're going, na mas nakita mo mas okay pala yung nasa huli ang pagsisisi. Yung pinagpalit mo sa ex mo, mas okay pala yung yung dati, yung ex mo, kaysa dun sa, sa sinamahan mo, no? O, na ganyan na nakikita kong sitwasyon dito, no? So, ayan nga lang, kung tatanggapin ka. Kasi talagang pumunta ka sa kanya kasi you more find, parang pinagkumpara mo ang ex mo sa recent past na ex mo. No? Especially some of you is dealing with air sign, no? Libra, Aquarius, Gemini. Na yung ex niya, tapos yung pinagpalit sa itong recent past mo na ex mo, akala mo salbahe, yung pala, toxic pala, no? Kaya naisipan mo uling bumalik.
So, extended reading natin, kung gusto mo magpa-extended reading ha, kung ano susunod sa Queen of Swords sa istorya nito ng iyong pag-ibig. Pero nakita natin, no? Babalik ka sa ex mo bago dito sa recent past na ex mo. Ito yung sigurong past relationship bago itong ex mo, no? Bago itong current relationship mo. Ayan na, maliwanag. Okay. So, kaya napag-isip, pinaghandaan mo actually. So, siguro mangyayari to mga second week of September. Sabihin natin mga second quarter na kasi magsisave ka. Nakita ko yung pag-hard work mo, talagang nagdo-double job ka to prepare of moving out. Siguro dyan sa bahay na yan o para makaalis ka, nagpaplano ka, ano? So, you're getting mature dyan, nag-iingat ka ng medyo paggastos-gastos because baby, on your second quarter, bago lumabas siguro ang September, sabihin natin, ang second quarter mo, kumbaga, yan yung time na e-escape ka. Parang ngayon, maliwanag na maliwanag ha. Ten of Swords, Six of Swords, and Queen of Swords in reverse, no? Parang ikaw din, talagang pag hindi tao to, parang magulong isip mo na kaya ka na lang basta lilipat. Parang ganon. Kaya ka na lang biglang, parang dumating lang sa punto na ayoko na, no? So lumayas ka, parang ganon, lalayas ka, no? Pero pinag-ipunan mo, no? Para hindi ka, para at least handa ka, no? Siguro first week nakita natin you're getting ready. Ayan, nagsisave ka na ng money, no? Kaya pala invade mo ang energy ng King of Pentacles, no? So pagdating naman sa marami kang options actually pagdating sa iyong karera. Napakarami mong options na andyan ito yung Seven of Cups, kaya lang medyo nagiging maligalig ka dahil hindi mo alam kung ano yung totoo at hindi, kung anong ilusyon o kung anong totoo. Sometimes, no, you need to wake up at make sure na alam mo kung anong totoo. Kaya sinabi ko rin, hindi lahat ng ginto ay kumikinang. Always remember that, no? Itong Seven of Cups, pagdating sa karil mo, ito yung parang na-overwhelm ka, no? Dahil napakarami mong opportunities na dumarating sa'yo. Pero lahat, hindi ka makapag-decide, no? Or sabihin natin, nawawala ka because there's a lot of fantasy and illusions, no? To be able to take that actions, no? So, ang Knight of Pentacles na sinabi ko sa'yo, na itong energy mo no? Ito yung nagre-reinforce sa'yo actually, ang energy ng King of Pentacles na which you are carrying on itong September. Ito yung dinadala mong energy ng September 1. Para encourage ka actually to take an actions, no? To prioritize kung ano. Kumbaga, magmamature ang utak mo. Kumbaga, you will take responsibility and take an action sa no? When it comes dealing with decisions, no? Kumbaga, itong Knight of Pentacles, reinforce ka rin, no? Sa mga idea. Parang nagsasabi rin ito na parang to make you balance, no? Kasi nga you couldn't decide. This energy is helping you out, no? To decide, to focus, no? And to be realistic, no? Ayan, at hindi lang yan, and to work hard, no? Parang this make you balance actually, no? Ayan. So nakuha mo ang anong energy ng Knight of Pentacles. Ito ang nag-reinforce sa'yo para i-push through ang kailangan. Kung may project ka, kung mayroon kang sisimulan na business, no? So the King of Pentacles, no, is tinutulungan i-balance ang lahat ng bagay na connected sa iyo, no? So sabihin din natin dito na ang medyo sabihin natin siguro medyo mabagal ang no? Because parang nababagalan ka sa isang no? Nababagalan ka sa isang proyekto, plano rin, no? Parang tingin mo because nga Knight of Pentacles, kaya yumaman ng Knight of Pentacles because work hard, no? And focus at saka matalino at magaling, no? Pero yung energy mong is very weak ka. Sagittarius, sabihin natin medyo tatamad-tamad, no? Parang ganon. Pero ang Knight of Pentacles ang King of Pentacles dumating. Pero ano naman itong sabihin nating
meron ka ring Knight of Pentacles. So, ang Knight of Pentacles in reverse naman, ito yung nagpapakita rin sa'yo ng kawalan mo ng yung pag-hard work or pagpupursige, no? O sabihin din natin yung mabagal na pag-usad, no? Baka din siguro na mararamdaman mo na nawalan ka rin ng isang motibasyon or sabihin natin may kinakatakutan ka na gawin, no? To make an actions, no? So, paganahin mo ang energy, gamitin mo, samantalahin mo ang energy ng Knight of Pentacles means to take an actions. Huwag kang matakot, no? Kasi parang natatakot ka gumawa ng hakbang, no? Kaya na-overwhelm ka, kaya gulong-gulo utak mo, no? Kaya ito binabalanse ka ni Knight of Pentacles, no? Samantalahin mo na ang energy na 'yan, no? So talagang tutulungan ka. And then meron ka ring the world in reverse, no? Ito yung sabihin natin na nagpapahiwatig din na na hindi pa tapos ang isang mahalagang yugto mo, no? Hindi ka pa nakakarating sa isang goal mo or layunin, no? Meron pa rin mga challenges kang mararanasan when it comes sa iyong career. So, nakita din natin na huwag kang susuko, no? Advice din ng card na to, no? So, parang maaga pa para magdiwang ka. Kagaya din siguro dito, no? Sa isang proyekto, no? Kala mo matatapos na, yung pala hindi pa. O sabihin din natin, itong connected kasi lagi ang finances at saka career finances at saka pag-ibig, no? So nakikita mo, ang paglayo mo rito, ibig sabihin hindi pa magtatapos diyan ang ending. Kahit in-end mo na, hindi pa. Kumbaga, isa pa lang pagsubok pala 'yan, no? So pwedeng connected din ang the world in reverse dito kasi hindi pa 'yan ang pinakamahalaga na mangyayari sa iyo, no? At hindi pa 'yan yung yugto na matatapos ang paglalakbay mo. Ibig sabihin, hindi ka pa makakarating din sa layunin mo, no? At mayroon pang mga balakid. So, paghandaan mo yan, may mga challenges pa. So, ibig sabihin, pagdating sa karir mo, huwag kang basta susuko. No? Pero huwag ka rin masyadong huwag ka rin kaagad-agad magdiwang, no? Kailangan mong harapin ang mga hadlang na yan at magpasensya ka at magkaroon ka ng konting tiyaga din, no? Kasi nakita natin talagang tatamad-tamad ka rin, no? Yung medyo sabihin natin, madali ka ma-disappoint. O sige, magtatawad ka. Tatawad ka sa pamilya. Pag sinabi lang na hindi po pwede. Mahal po kasi bilihin, no? Kaya hindi kami magpapatawad. Gigive up ka na kaagad, no? Parang ganon. Tumatawad ka pero isang rason lang, gumigive up ka kaagad. Parang ganon. Ihalin tulad mong energy na yan sa karir mo, no? So ito, ulitin ko, medyo na-overwhelm ka. Andito ang 7 of Cups dahil maraming ang nag-o-offer sa'yo pero hindi ka naman makapag-focus, hindi mo alam kung anong totoo, no? So dumating since na energy mo ang Knight of Pentacles, no? Dahil nga tatamad-tamad ka rito, parang wala kang energy or sabihin natin na sabihin natin na pagod ka, masyado kang pagod, so parang itong September 1 to 7, talagang sabihin din natin na time ng pagpapahinga mo, no? Because of your plan dito, no? Kino-connect natin ang story mo. Because of your plan na to move forward or umalis sa isang pagkakatrap o isang sitwasyon na tinapos mo, no? Nakala mo tapos pero sinabi rito hindi pa, sabi ng world hindi pa raw, no? So nakita natin dito, ibabalanse ka because you're full of work. Maybe bago ka magplano nang i-end ang relationship nito, malamang ka na, no? Masyado ka nang nag-save, masyadong nagdo-double job ka, no? Kaya ng September to 7, nakita natin, it's talagang you're getting ready na yan na talagang din pala. Ngayon naunawaan ko na yun na rin din talaga, September 1 to 7, yan yung plano mo na talagang to get out on that toxic energy, no? So, kaya pala medyo hindi ka no, parang medyo na-overwhelm ka. Kumbaga hindi ka na rin magtatrabaho doon pala. Parang some of you magkukwit din ng trabaho, no? Kaya din pala yan ang energy mo na medyo
pa-cool-cool ka lang sa work, no? Now I realize ang story mo, no? Nakuha mo. So, ayan. So, always remember this is a general reading. Just take what resonate po, no? Ayan, kung nagustuhan mong ating video, pa-like po dyan. At kung di naman po, marami pa po tayong mga video dyan, no? Lahat po ng video natin, laging may gabay, pati rin po pag nagla-live tayo, andyan yung mga guidance, no? Ayan, so sana po patuloy niyo pong suportahan ng Happy Angel Reading, and thank you so much, and Sagittarius, God bless you. Ayan. Meron pa pala. Ito, Into the Unknown. Meron ka pa pala, no? Sorry, sabi ko na may nakalimutan ako eh. So itong ibig sabihin ng no, pasensya na ito, meron pa pala. Buti nakita ko si Into the Unknown, nagpaparamdam sa akin. So itong guidance niyo, kasi po no, hindi po ako yung nagre-record tapos i-edit, hindi po no, after ng basa upload ka agad, no. Kaya kita yung walang kaarte-arte, no. Ayan, ibig sabihin po not edited to, ha. Ayan, so talagang nakalimutan natin basahin ito, kaya buti hindi ko pa napapatay. Ayan, so Into the Unknown daw po, no? So actually ito yung nagpapatunay na sa mga sistema ng, sabihin natin, ng itong buong basang ito, no? Parang you are nasa yugto ka, ang journey mo sa September 1 to 7, no? Yun yung yugto mo ng pagbabago, yung changes. Kumbaga, you are umalis ka na sa pagkakatrap sa isang, sabihin natin, sa isang sitwasyon, no? Kumbaga, lumabas ka mula sa nakasanayan mo at papunta ka sa, kumbaga, inopen mo, pumunta ka sa paparating sa'yo. Ibig sabihin, sinalubong mo, no, ang paparating sa'yo. So, kumbaga, you take challenge. Kumbaga, ang January mo is you're taking challenge, no? You're accepting changes din sa buhay mo, no? Parang nakikita din natin na normal lang yung mararamdaman mo, or sabihin natin magkakaroon ka ng konting takot kasi nga nagwo-worry ka na baka sabihin mo hindi obra, hindi ka makatakas, na baka umalis ka tapos wala ring mangyari sa iyo. Sometimes na yung utak mong ganyan, no? Sinasabi rito na normal din ang pakiramdam mo na matakot, na medyo kawalan ka ng assurance din na tama ba itong ginagawa ko, no? Pero ganun pa man, ito yung isang magandang senyales, no? Na ibig sabihin, naghihintay ang mga bagong pagkakataon sa iyo. So huwag matakot, no? Kasi syempre, bago sa yan, lilipat ka, alis ka na, lilipat ka ng bahay, hindi mo alam kung anong kahinatnan mo doon, no? Kasi parang gusto mo lang talagang lumayo, talagang tinapos mo, no? Talagang ayoko na, kumbaga, it's the end, no? So, parang bigla ka na lang naglayas at humanap ng isang peaceful na place, no? Kumbaga, ganun ang sitwasyon mo, no? Pero yung nararanasan mo, ito nga yung hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo, kung saan ka patungo din, no? So, talagang normal lang yung makaramdam ka ng takot, no? Pero yan ay magandang senyales na ibig sabihin, ini-embrace mo ang changes at ang paparating na blessing at paparating na challenge sa iyo, no? So, magtiwala ka lang sa iyong sarili at makinig ka sa inyong intuitions or trust your gut feeling, no? At especially, magtiwala ka sa kakayahan mo, no? At tandaan mo, ang bawat hakbang patungo sa iyong mga no, sa iyong goal, no? Siguradong ikaw lang ang makakatuklas niyan, no? At siguradong lalago ka at yan ang magiging magpapatatag sa iyo at magpapalago sa iyo, no? So okay lang na mag-travel ka, you take your journey na wala kang alam, hindi mo alam anong magiging resulta. Okay lang, dapat ang feeling mo yan. You're willing to take the leap of faith na salubungin mo yan, no? Kumbaga maging excited ka sa new journey mo, no? Although na alam mo makakaramdam ng takot, pero that is normal, no? So
go ahead, no? And good luck sa'yo, no? Sagittarius. So remember, this is general reading. Just take what resonate. Ayan. Thank you and God bless you po.